Hello, good morning po sa lahat. Ngayon po ay babalik na naman tayo sa ating video at magbablog tayo dito sa araw ng Lunes. Ito po ay isa sa pinakamagandang mutya na ating na-vlog ngayon sa araw ng Lunes at 4 na piraso po ito. 4 na piraso. Pero bago ko sisimulan itong aking kwento, yung mga baguhan po, huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update kayo sa susunod kong mga upload na mga videos. Ngayon po isa-isahin natin at ipapakita sa inyo yung ating mutya na nakukuha sa araw ng Biyernes. Medyo matagal tayo nakapag-vlog dahil nga po ay naghahunting tayo ng mutya. No? At ngayon naipon natin at parang halos-halos araw-araw na tayo nag-vlog ngayon dahil sa Friday kasi sinulit natin yung ating paghahanap ng mutya para makadami tayo ng naipon para magkakaroon din ang mga kababayan nating mga naniniwala dito sa ating mga mutya. Kaya sisimulan ko ng aking kwento at tingnan yung mabuti at alamin ninyo kung tama ba ako sa aking pag-spiritual survey dahil lahat ng aking tinitingnan ay marami talagang mga kadugtong sa pagkwento tungkol sa kasaysayan sa spiritual survey natin sa mutya. Kaya kung maidagdag kayo dyan, pwede kayo mag-comment. Huwag lang mag-comment na hindi maganda, na ikahihiya natin. Kung magdagdag kayo ng kaalaman ay pwede, pero pag manginsulto naman, huwag naman ilagay dito at huwag lang mag-judge dahil hindi tayo perfecto dito sa ibabaw ng lupa. Kung wala kayong paniniwala ay huwag na kayong mag-comment na hindi maganda. Ngayon po ay ito ay isa-isahin natin. Ito ay isa sa pinakamagandang mutya na tinatawag natin na mutya sa pusit o nukos. Ito ay katawan ng nukos. Ayan, nawala yung buntot niya at saka ulo, katawan lang ang naiwan. Ayan, nagiging bato na po yung katawan ng pusit. Ayan, dahil nga sa sobrang tinatawag natin na fossil, yung fossil alam nyo naman na million years po yan na naabot na tagal sa panahon pa ng lunop o yung wala pang tao sa mundo. Kaya totoo talaga yung lunop o yung Arka ni Noah nung unang panahon na walang nagbagyo na ilang buwan yun bumalik ang tubig sa kalupaan. Kaya nagiging fossil po yung mga hayop, kahit mga shell may mga fossil o mga bato may mga fossil. Pero ito ay mutya ng nukos na nakukuha ko po ito sa kuweba. Ayon sa aking panaliksik dito sa spiritual, ito po ay katawan ng pusit o nukos. Dahil ganito talaga ang katawan ng nukos na marami siyang mga puntik-puntik o butas. At kung lutuin mo man yung nukos, matutupi po yan. Yan, kapag kagatin mo yung ulo, at saka dito buntot, ganun po ang itsura. Yan. Pero ito ay buhay na buhay po ito. Kahit nga sa sobrang tagal, nawala na siyang ulo at saka buntot, katawan lang, pero ang kanyang espiritu ay nanatiling buhay sa kanyang pagkamutya o fossil sa tagal ng panahon. Yan po ang kasaysayan nito. Sa nagtatanong kung ano ang birtud sa nukos, ang nukos ay mahirap malapitan kapag siya ay nakakita sa iyo. Mas lalong kapag hindi ka gumamit ng lambat o aktwal mo lang labanan yung nukos, hindi talaga makita yan dahil magbubuga po yan ng ata. Magiging umitim po yung katubigan. Hindi mo siya makikita agad dahil nga nagbugwak siya ng maiitim na parang maitim talaga na
ata kung tawagin sa amin yan. Ayan po yung katawan niya at saka yung ulo niya. Ito po yung ulo niya. Natanggal yung ulo niya dahil siguro hindi nagiging bato. Ayan. Hindi nagiging bato po yung kanyang katawan, yung ulo. Ayan. Sa nagtatanong kung may birtud pa ito na walang ulo, ito ay mayroong birtud. Alam mo kung bakit? Ito ay kinatatakutan sa lahat ng mga tao. Mas lalo na kapag ang tao na may mga espiritu na makikita mo yan sa kagubatan na nagsusuot ng puting damit na walang ulo, siyempre matatakot ka. Tapos yung mga manananggal wala dito, ulo lang meron, dito sa baywang wala, manananggal po yan. Kaya ito ang nukos na may birtud na dahil nagiging bato na siya. Katatakutan nga ng tao kapag dala mo ito. Ito ay proteksyon. Proteksyon ito. Kapag mahawakan mo ang tao, hindi na makawala. Tapos ang nagdadala ng kanyang birtud, kahit walang ulo yan, pero pagdala mo yan, ang ulo nandyan sa'yo. At saka buntot. Dahil yan ang ginagamit nila sa pag langoy, at yung depensa nila, yung buntot na ilang parang iyan ang hinahampas sa kanyang kalaban para mabuyong o mabuyod. O yun ito ay protection. Itong mutya sa katawan ng nukos na parang tinupi siya, no? Tinupi siya. Yan. Ngayon, ito naman ang sinukuan na na-vlog ko na ito dati, na ito yung nagkaradugtong ng katawan ng bagay na sinukuan. Sobrang lakas yung aura niya dahil hindi makita. Yan. O yan o. Kita na yung kadugtong ng kanyang bagin. Yan. Yan po yung katawan ng bagin na sinukuan. At ito rin ang pinakamaganda sa lahat na mutya na tinatawag na mutya sa saging na tindok. Ito ay saging na tindok na mahatak ito sa yung hating gabi, yan na alas 12 ng gabi, na gabi talaga alas 12. Ayan, ang pagkuha nito ayon sa mga matatanda, yung kanyang puso ay hintayin mo mahulog alas 12 ng gabi at kailangan nakabuka ka yung bibig mo, na ang isalo mo yung bibig lang. Kapag pumasok ito, mahulog sa'yo, ang birtud mo ay malakas ka. Kasing lakas ka pa ng kalabaw. At pwede ito sa boxing. Malakas yung mga suntok mo. Hindi ka matatalo dahil sobrang lakas yung katawan mo. Kaya nakuha natin ito, pero hindi ko ito kinuha na gamit ang aking bibig dahil may mga teknik po yan kung paano kukunin. Ang pagkuha nito para mas mapadali, balutin mo lang yung puso ng tindok ng yung medyas. Pag mahulog yan, matanggal po yung medyas, saluin mo agad. Tapos ilagay mo sa yung brief para hindi agaw. Tapos makipag-away ka sa mga malaking tao katulad ng mga tikbalang o mantiw o yung higanting espiritu. Pag matalo mo yon, matalo mo talaga pag meron itong mutya, dahil kung gaano kalakas yung mga nilalang na kapre, ganun ka rin kalakas. Kaya natalo natin ang kapre. Ayan, nakuha ko ito araw ng Biyernes kasi kabilugan ng buwan. Nakipagsapalaran ako sa Biyernes kaya nakakuha tayo. Isa lang yung ating nakuha sa 5 puso na aking inaabangan. Ayan. At ito naman yung sa langka. Itong langka na ito, may ugat pa nga siya, oh. Ayan, may ugat pa. Binalikan ko kasi yung puno doon sa bundok at nakakuha pa ko ng isa. Ito ay nahatak sa puno dahil alam ko po yung puno na nahatak dahil sa bunga na nalata o overripe na yung bunga, nahatak doon sa puno at naghahanap ko ng mutya dahil yung puno na yun ay ang bunga niya ay magbibigay ng mutya sa langka. Ayan.
sa isang bunga magbibigay sa akin na 3, 4 ang pinakamarami sa sobrang dami ng buto. Ayun, na isabi ko na kung anong dahilan na nagbibigay siya ng buto na nagiging bato. Kasi yung puno na yon tumutubo lang sa puno ng bato sa tabi ng ilog na pangpang. Kaya ang sinisipsip niya yung yung lamig ng bato. Kaya yung minerals pumasok sa ugat papuntang bunga, nagiging bato po yung kanyang buto. Yun ang aking mga kasaysayan sa aking pagkuha. At kung gusto mo mga ganito, pwede ito ilahatan mo para makapag-save kayo sa iyong mga pamproteksyon at swerte. Itong sinukuan ay makapagsusuko ito ng mga tao na may mga tangan-tangan at mawala ng bisa ang kanilang bertod. Ito rin ay proteksyon na kaya kang magpalabas ng espiritu na pantakot sa tao at proteksyon din. Ito ay panghalina, itong langka, at ito rin ay pampalakas ng katawan. Kapag ihalo mo ito lahat, para ka ng naka-general devotion ka na superpower yung katawan. Yun lang ang aking masasabi. At kung halimbawa man na isa-isahin yung pagbili sa ganito, mas maganda itong 4 para mapares yan. Yan lang aking masasabi at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking channel. At araw-araw na po tayo nagbablog dahil marami pa tayong i-vlog. Ang gusto ko na kung wala na akong may vlog, sa sunod na araw naman maghahanap tayo ng mutya. Hintayin natin yung Friday at susundin natin yung ating spiritual na paghahanap. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.